Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay, kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Halo Galogs! Bawat linggo namimili tayo ng paborito ninyong kwento at base sa inyong komento, ang napili nyo, sumakto! Ako ang inyong pambansang pantagalumay, kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Sa mundo ng sining, marami ang nagniningning, kabilaan ng pakulo upang mapakita ang trip ng puso. Dito sa Quezon City, may nakilala kaming kakaibang creativity. Meet Wooji, ang designer toy artist na poging-pogi. Kung dati, traditional arts lamang ang kanyang ginagawa, pati ang 3D arts, caring-caring niya rin, pambihira. Wow. Hindi na lamang basta gumagaya sa laruan ng iba dahil mas bet niyang maging kakaiba. Wow, ang angas ni Loco. Sige nga, patingin naman ang sariling design mo. Una, meron na tayo na concept na character. Ito siya. Ang una natin gagawin ay gagamit tayo ng tablet para gawin yung 3D, yung basic shape muna. So ngayon, dinadagdagan na natin siya ng detalye. Kanina, basic shape siya. So ito na yung nagawa nating 3D. Yan siya. So ito na yung mga parts natin na support. Yan. After natin ma-support yung mga parts, export na natin siya as format na pwede sa 3D printer natin. So after natin ma-print yung mga parts, tatanggalin natin yung mga support, tapos ibababad na natin siya sa isopropyl alcohol para matanggal yung residue, yung lagkit ng resin. Pag natuyo na siya, itatapat na natin siya sa UV light. Kasi yung UV light yung nagpapacure ng resin. Kasi yung printer natin ay gumagamit din ng UV light para ma-print yung mga parts na sinet natin. Hanep, plakadong-plakado ang astig ng disenyo. Wow! As an artist, syempre, gusto kong makilala rin tayo mga Pilipino sa iba't ibang bansa sa art. Hindi niya na lamang ito basta simpleng libangan. Ang pagiging artist ay kanya ring pinagkakakitaan. Sa katunayan, full-time artist na si Wooji. Ang paggawa ng laruan ang ginagawa niya lagi. Ang mapapayo ko lang sa mga aspiring artists ay enjoy lang nila yung kanilang ginagawa. Wag muna nila isipin yung pera. Likha lang ng likha ng obra at balang araw, makikilala ka sa sarili mong pyesa. Darating din sa puntong magagawa mo ang laruan na magpapatunog ng iyong pangalan. Trentahin ka na ba? Ang flex sa social media, anong meron ka? Itong si ate ko, ribbon ang ipinamato. Pero dahil sa laso, kumita ng libo. May 4 na negosyo. Shala, may bahay at lote, pang-opisina. Hindi anak ng kontraktor o sobrang yaman. Lahat ng ito ay nagsimula sa 6,000. So right after graduation, nagtrabaho ko sa isang media company. I was a researcher back then. Tapos 2020, pandemic, no work, no pay po kaming mga media personnel. Nag-start ako ng iba't ibang mga rackets, mga online business, ganyan. Hanggang sa nakita ko yung pinaka-product na nagbago ng buhay namin, which is the handheld thermal printer. Pero ang pinaka-nagbago ng buhay namin, naging focus talaga namin is yung ribbon printer ngayon. So, yung 6,000 pesos na yun, that was my last money na. So, yung 6,000 pesos na yun, binili ko ng 4 na thermal printer. So, 1,200 isa. Binenta ko siya ng 1,600. Naubos ka agad siya in a day. Kung mahirap maging empleyado, mahirap din namang maging pinuno. Ang pinaka-struggle ko nun is wala talaga akong alam sa business kasi I've been unemployed for 5 years. So, kailangan kong alamin from accounting, supplies, inventory. 2 years talagang hindi ko pinapasweldo
sweldo yung sarili ko. Hindi ako nagde-day off. Ang working habits ko is 8 a.m. to 12 p.m. every day. Every time na may nagsasabi sa akin na sayang naman yung pinag-aralan mo, matalino ka, maganda yung trabaho mo, tapos pagpapalit mo sa pagiging online seller lang. So every time na may nagsasabi sa akin, sobrang daming tao, hindi ako sumasagot, hindi ako nagre-reply sa kanila. Pero dahil sa kanyang diskarte at tiyaga, kung dati siya ay nag-iisa, ngayon ay may kumpanya na siya. So every time na nahihirapan ako, palagi kong sinasabi sa sarili ko na kaya ko. Kaya Shikan yung pangalan niya. Pinapakita po namin yung possibility that women can lead, women can create, and women can dream. Isa lang si She sa mga magpapaalala na pwede tayong guminhawa na hindi dumudukot sa bulsa ng iba, mapa 30 o kahit anong edad pa. Mas masarap mag-flex ng kwarta kung patas tayong lumalaban, di ba? Happy na birthday pa! Oh my God! Birthday mo din? Birthday ko din. Happy na birthday pa! For sure, Logalogs, every taon ay nag-aabang ka sa iyong karawan kung saan mapipil mong extra special ka for the day with handang okay na okay. Birthday ko eh. Birthday mo? Birthday ko eh. Birthday ko nga. Welcome sa Happy Birthday Food Center, kung saan everyday ay handaan fever, siksik-liglig at nag-uumapaw ang mga plato. Parang handaan lang, di ba? Swaktong-swakto. May classic pansit pampahaba ng buhay, yummy hardinera with crispy fried chicken. Meron ding lumpiang sa dami, di ka mabibitin. Woohoo! Siyempre yan, kakainin ng tatlo. Bubulsa ng apat. Kitty Fave na malos with hotdog, cheesy spaghetti na di papakabog. Well, kumpleto ba naman ang handaan kung wala ang birthday cake na mapapasunggab ka sa lambot at sarap? For sure, maasisimot mo to nang walang kahirap-hirap. Meanwhile, Asan yung cake ko? Alam ko na. Daddy, asan yung cake ko? Daddy! what? Daddy, nakuha mo ba? Daddy! Ano ba ang kulit? Wala nga sa akin. May ebidensya ka bang ako kumain? Hindi ako mahilig sa sweets. Diabetics. Nga? After the classic handaan, don't forget ang pantanggal umay na pinanghalong scramble na may halo-halo, na may kasoy, na... Ay, ewan! Basta ang alam ko, pag sinimulan, di mo natitigilan. So, Happy Birthday Food Center, it started year 2023. Ang naging inspiration po ng Happy Birthday Food Center is family and yung pagsasalo-salo tuwing may celebration. Pagkakaiba po namin dito is lahat ginagawa siya by hand. So, yung usual na hinahanap po sa handaan and yung favorite po na kinukuha nila na pagkain, nasa isang plate na. After birthday yan, huwag mong kalimutan ang palute bags. Don't forget din ang pasyaron yan para sa mga beshi mong naiwan. Happy Birthday Food Center is located at 2nd floor, Central Walk, SM City, Fairview. You can reach us through social media at Happy Birthday Food Center. Happy birthday! Basta logalogs ang happy to today, pwede kang mag-celebrate kahit di mo birthday. Make every day a very special day. Embrace life to the fullest. O, diba? Habe!
Madadatnan mo kahit saan may buntot ang mga fans na nagsisilapitan. Rain or shine, ang kalye nagiging resto. Ang mga gala may papiging sa bangketa mismo. Kid! Ayaw lumabas. Hey! Come here! Pag nakasombrero, ayaw lumapit. Tatanggalin ko pa yung sombrero ko para ma-recognize nila ako. Meet Ma'am Cherry, ang superhero na walang kapa. Umaga pa lang sumusuyod na sa mga eskinita. Itong ministry na to, nag-umpisa to doon sa asong namatay dyan sa tapat ng bahay namin. Pero wala akong tumulong kasi. So, kinuha ko siya hanggang sa inilibing ko na. Ang sabi ko doon sa aso, kung wala ka man disenteng tahanan dito sa lupa, bibigyan kita disenteng pangalan dito na ililibing kita. And then, pinost ko, nag-million views kasi yun hanggang sa nagpakain ako. Nabas ako. Dahil nung unang pagkain ko ay sa simento ko lang siya inilapag. Pero papasalamat ako sa Diyos dahil dun kasi ako natuto na kung ano nga naman yung gusto mong serving, ganun din ang strays. Kasi yun din ang hinahanap nila at yun ang dapat para sa kanila. Busy sa buto. Mula sa mga bideyong nag-viral ay umapaw na ang mga donation. Kaya bumongga mga pakain ni Madam para sa mga pusa at association. Ang Diyos na talaga yung kumikilos kung paano mo ilapag ang pagkain, kung paano mo ihabol yung tubig, kung paano mo sila habulin para lang kumain. Yung sinusuyod mo lahat ng kalye para lang lahat sila mapakain. Kaya meron tayong stray feeder by heart. Doon ko rin na-proof na kung bakit may salitang kindness at compassion. Ang Diyos lang talaga ang magbibigay sa'yo. May mga takot na lumapit. Meron namang marinig lang siya, nagpupumilit. Merong suki at lagi nang nadadaanan. At may mga baguhan na first time maambunan. No, it's okay. They are an ally. Come on. Come on. They are ally, baby. Come on. That's it. Sa tanghali ay uuwi para mag-charge at mananghalian. Pagkatapos ay diretso pasada muli with panalangin na sana'y wag matirikan. Mapaaraw o gabi ay nililibot ang QC gamit ang e-bike. Sabay tawid sa North Caloocan at umaabot pa hanggang Bulacan. Salamat din po sa Diyos. Di easy ang napili ni Cherry na ministry, tatag ng loob ang kailangan at pusong radikal na di mapapantayan. Maraming tumalikod sa kanila, maraming nagtaboy sa kanila. Yun yung nakakadurog sa akin na pag humabol sila sa atin, maririnig niyang umangawa. Parang, Nay, bakit ngayon ka lang? Nay, inaway ako. Nay, tinapon ako. Yun yung mga connection na parati ko nararamdaman sa kanila sa kalye. Marami naman ho sa ating nabigay ng mga boses eh. Pero ngayon, this time, bigyan na natin sila ng muka para merong tayong pader sa mga strays na hindi lang boses ang naririnig. Kung hindi meron ng tao, muka na lalaban para sa kanila. Cherry, inspirasyon ka sa everyone na ang pagtulong ay walang pinipiling sino man. Kakasa ka ba sa Pinoy history? O baka matalo ka sa grade 3? Oh my gosh! Ungkata ng past? Baka mapakamot ng ulo sa patalasan ng memory, mapasubo. Hindi na kailangan magbuklat ng libro. Pwede namang idaan sa laro. So ngayon, napag-usapan namin yung topic na pagdating sa history class, yung tipong hindi ka nakikinig, hindi ka natutulog most of the time. So doon pumasok yung idea na bakit hindi tayo gumawa ng isang laro na kung saan may interesado silang mag-aral ng history. Hindi lang sila magka-buddy, pati mga Pinoy artists ay sinali. We collaborated, we worked with 37 Filipino artists. So we have artists from all the way North Luzon, Central, NCR, Visayas, Mindanao, and we have 2 artists Filipino artists then from abroad. Pero ang mga impormasyon at petsa, legit ba talaga? In the game, pagka meron kang copy ng game, may yung gaming mat
format, meron dong QR code. If you scan it, it leads to all the references na ginamit namin, all the published books and official websites. We actually played the game with Sir Xiao Chu, shout out. And siya yung tumulong sa amin to fine-tune na parang, oh, ito, mali to. Oh, ito, hindi to historically accurate. And isa sa mga worst decision in my life is kinalaban ko ang National Historical Commission on the game at nilampaso po nila ako. Ngayong araw, ako naman ang mapapalaban. Kwentong barbero ba o parte ng kasaysayan? So normally, yung gameplay natin talaga, nagsa-start tayo sa pinakabatang player. Kaya mag-uumpisa tayo sa inyo, sir. Wow. So pili po kayo ng card, tapos uhulaan nyo ngayon, kailan siya nangyari? Bago nag-Rizal Monument or after na naitayo yung Rizal Monument? Nauna ang Rizal Monument. Nauna ang Rizal Monument. Bago sa Sisig. Kilala ko ang ano nito founder Gusto ko yung confidence ni Sir Mark sa Sisig. Para malaman natin kung tama yung sagot nyo, nasa likod yung sagot. Okay. So if i-flip natin yung card, ay! 1732. Totoo ba yun? So dapat dito siya. Bago. Oh, di ba? May na-discover kang bago ngayon. Ikaw, boss. Pakiramdam ko tapos na Rizal Monument nung may LRT. So, kasi kung hindi, walang walang Rizal, Siyempre, kalesa pa lang dati. Tama. So, ngayon, dahil dalawa na, sir, yung card, mas mahirap na. Kasi ang choices ko ngayon, kailan nangyari yung card bago mag-monumento, in between or after na ng LRT. So, ikaw na yun. Malamang dito ko ilagay ito dahil nanalo dito si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Siyempre, kumanta siya ng pusong bato. Solid. Solid, di ba? Pero naiinis ako sa Sisig kanina. Ibabalik ko siyang pulutan. Di ba? Pwede. Tignan natin, sir, kung tama yung invention ng karaoke. Uy, 1975. Parang kasama ako dyan nung nag-cover ako Return of General MacArthur. Na-interview niyo ba? Na-interview ko yan. Dumugo ilong ko dyan. Uy, pasok! So, lagpas ng 2010, nangyari ang COVID. COVID. So, ito, bakunawa. Mamamatay ko. Lapu-Lapu. Kailangan niya ng antibiotic. Erythromycin. Kailan ba na-invento to? Kaya siya kasama Pinoy ang nag-invent? Pinoy ang nag-invento nun, sir. Anything na makita natin dito na invention, like itong microchip, actually, Pinoy ang naka-invento niyan. Yung pinakaunang comics is yung ginawa ni Rizal, yung Ampagong at ang Matching. Comics talaga siya. Paborito ko yun Alam mo, sample, di ba? Ang confident ko kanina. Sabi ko yung Sisig, kilala ko gumawa niyan. Ang tagal na pala nun, di ba? So, I am congratulating yung mga gumawa ng game na to. Ang tawag ay Anyare. So, anyari because it goes back to whatever happened sa history. Baka kaya tayo ay hirap umusad dahil sa history, tayo ay sumasadsad. Hindi para magkabisa ng mga petsa at pangalan, kundi para magnilay at pag-isipan kung anong dapat nating matutunan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, sabahan ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-ani ng trip ng buhay. Ako ang inyong sikaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento.